manang-mana kayo sa amo nyo, panay maang-maangan. Alam nyo, ang tingin nyo sa mga Pilipino, bobo no? Ang katotohanan, kung gusto ni Sara Duterte na maging presidente, presidente siya ngayon. Huwag na tayong magbulaan ko no? Willing na sila. Political survival na Nakita nyo, binabaliktad na nila. Dati, lahat na sabihin ni Martin, sunod lang si PBBM. Di ba? Itong mga tukmol na tambi vloggers at mga tambi supporters at mga BBM supporters, huwag nyo nga kami kung kayo napapaikot, huwag nyo rin kami paikutin. Ang problema sa inyo, tingin nyo sa mga Pilipino, mga tanga. Yan po, kung gaano ka kasutil Martin. Kung ang problema dito kay Martin, maang-maangan. Doon nabubuisit yung mga tao. Yan yung pagkakaiba ng mga Duterte, paglaban-laban. Ito, alam mo na nga yung ginagawa niya, nagmamaang-maangan pa. 'Di ba? Katulad ng mga vlogger. Sabi nyo, yung reaction po ng mga vlogger ni Martin, pare-pareho. Yung pong sinabi ni BP Sara na may nagtanong na reporter, kumusta na po yung kumusta na po kayo yung inyo pong relasyon ni Speaker Martin? Ang linaw ng sinabi ni BP Sara, di ba? Una, hindi siya makapagsalta kasi ang hirap po talaga sagutin nun na sinusutil ka ni Martin. Kaya maganda rin ang naging sagot ni BP Sara. Kinote niya na lang si Senator Amy Marcos na bakit mo binabanatan yung kaalyado mo? 'Di ba? Tapos, alam natin yan lahat Offensive ba naman yung mga BBM vlogger? Ano ba? Kailan ba binanatan si Sara Duterte? Kailan binanatan? Puta, manang-mana kayo sa amo nyo, panay maang-maangan. Alam nyo, ang tingin nyo sa mga Pilipino, bobo no? Sino ba ang nag-expose ng lintik ng pinasama yung confidential fund ni Sara Duterte? Hindi ba House of Representatives? Sino ba nagtanggol kay Franz Castro na nanguna na lahat naman ang galing sa inyo Yung expose kay Pulong Kuno. Ganun na naman. Wala naman talaga silang binibintang. Ang sinasabi lang nila, maraming napunta na pondo dito sa Davao. Ano ngayon? Bawal po ba pag presidente ka, bawal mong gastusan yung Davao City? Sobra naman kayo. Lahat ng Pangulo, pinaganda niya yung lugar nila. Si Pangulong Duterte nga, humingi pa ng tawad sa mga taga Davao dahil inuna yung Bicol, inuna yung mga lugar na mga di ba? Okay. Wala po akong pakialam sa distab yung pinagsabi. Beyond na po tayo dyan sa distab nyo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo, paninira pa rin sa Duterte ang gusto nyo. Hindi nyo ba nakita yung laki? Sa tingin nyo, kinakailangan pa ng Duterte na gumawa pa ng distab. Kung gaano kalaki ang tambak ni Sara Duterte kay Martin? Ano ba naman pinagsabi nyo distab na yan? Hanggang ngayon ba nagpapaniwala pa kayo dyan? Paulit-ulit na tayong sinasabi natin dito. Ang katotohanan, kung gusto ni Sara Duterte na maging presidente, presidente siya ngayon. Huwag na tayong magbulaan. Ibig nyo sabihin, tumakbo siyang vice president para kunin yung kapangyarihan kay Bongbong. Sino maniniwala sa inyo, mga tukmol kayo? Bakit pa iikutin niya pa pati sarili niya? Ang dali lang pong basahin ang dali nyo lang pong basahin. Alam nyo, napakadali nyo lang pinaiikot lang kayo. Ang dali nyo pong paikutin. Kayong mga followers ni Tambi, napakadali nyo lang paikutin. Kung normal po ang pag-iisip nyo, hindi nyo maiisip na yung number 1 at anak ng Pangulo ay hindi mananalo sa eleksyon. Number 1 sa lahat ng survey, anak ng presidente, sa tingin nyo matatalo
kung tumakbong presidente. Pakahina. Kaya kayo napapaikot eh. Mahina ang pangunawa ninyo. Ang taas-taas ng Sarmi, oh. Ang tagal nyo na sinisiraan si Sara Duterte. Paano masisira si Sara Duterte sa paninira nyo? Wala namang katotohanan. O pro-China. Bakit daw pro-China? Kasi nagsalita ng inchik eh. Parang tanga lang. Pro-China dahil nagsalita ng inchik. Binati raw yung China ng Chinese. Talagang pro-China. Puta yun na yun. Yan ang epekto. Number 1 sa lahat ng survey. Nakita nyo ba yung mga tinatanong yung tao ngayon? Taong bayan? Tignan nyo kung ano sagot. Ang tinatanong lang ni Daddy D kung iboboto nila si Tatay Digong kung tatakbong senador. Tignan nyo kung ano sagot ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Bulag-bulagang kayo dyan sa pagsunod dyan kay Martin. Sinong pakikinggan nyo? Si Mike Abe? Sila Jam Morales? Jam Magno? Sige, punta tayo rito. No? Ang sabi po ni Senator Amy, ito may napupuna ako. Nakita nyo ba yung picture nila PBBM? Ito po, bago tayo pumunta kay Amy, kay Senator Amy. Paano ba nangyari rito sa FB? Nawala na lang bigla. Kusa na siya nag-end. hindi na ako hinintay na patayin siya. Nag-end na lang kusa. Okay, dito na lang tayo sa YouTube na. Ito po, nakita niyo na yung picture ni BBM tsaka ni Sara Duterte. On offensive, charm offensive naman si PBBM. Masyado ka namang obvious. Nanliligaw ka na naman. Alam niyo, eto nangyayari sa mga Marcos. Eto analysis ko diyan Siyempre, bahala kayo sa buhay niyo. Basta may kanya-kanya naman tayong karapatan na mag-analyze eh. Kayo, kung hindi kayo naniniwala, ano magagawa natin? Ito, ginagawa nila, charm offensive si BBM, tapos si Senator Amy, willing niyan tablahin si Tambi. Willing niyan tablahin na ngayon for their political survival. Yan yung tingin ko eh. Kasi talagang hindi po bumababa sa survey, pataas. Pataas talaga si Sara Duterte. The more na binabanatan, the more na binabanatan nyo yung mga Duterte, lalong tumataas sa survey si Sara. Pati nga si Tatay Digong, number 1 din sa Senate race eh. Di ba? Hindi nyo ba napupuna yun? Mahirapan talaga kayo. Kung si Tambi lang yung alam nyo, ang sama ng dating talaga. No? Kung hindi pa rin kayo naniniwala na si Tambi kulelat to. Sa lahat ng survey, kulelat. Lahat ng presidential survey, kulelat. Okay. Ito po ang sinabi ni President Marcos. Di ba, naalala nyo? Kahapon yata, nag-report si BP Sara, no? Tungkol sa Pasensya na kayo sa ilaw, hindi pa ako nakakapag-set up na maayos eh. Sabi ni President Marcos, I'm happy to note that this report, the Basic Education Report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. So, certainly, milestones achieved so far deserve our congratulations. Daghang salamat, Vice President Inday Sara, for your stewardship of the biggest agency with the largest constituency and I would say most difficult mandate. Di ba? Samantalang kamakailan lang, no? Kamakailan lang, naalala niyo yung sa result ng PISA, hindi ganyan yung tono. Di ba? Pinagmamalakin nga nila eh. Na DepEd lang, hindi pa. Kinakailangan pa makialam si PBBM.
Ngayon iba na po tono, 'no? Ako eto tingin ko, 'no? Willing na sila, political survival na, eh. Nakita niyo binabaliktad na nila, dati lahat ng sabihin ni Martin, sunod lang si PBBM, 'di ba? Nagkaloko-loko kasi, tignan niyo yung sa ICC. Bakit nag-iba yung tono ni President Marcos? Gumawa kasi ng resolution yung mga House of Representative, 'di ba? Gusto nilang papasukin yung ICC, gusto nilang paimbestigahan. Etong mga tukmol na Tambi vloggers at mga Tambi supporters at mga BBM supporters, wag nyo nga kaming kung kayo napapaikot, wag nyo rin kaming paikutin. Ang problema sa inyo, tingin nyo sa mga Pilipino, mga tanga. No? Sasabihin nyo na hindi binabanatan si Sara Duterte. Hindi binabanatan yung mga Duterte. Ano yung papapasukin nyo yung mga ICC, congressman yung bumanat kay Pulong, congressman yung bumanat kay Sara Duterte. Kung kayo sa Congress, yung mga congressman na nagtanggal ng kanyang confidential fund. Ano nahitan nyo ngayon? Akala nyo, pinasamaan nyo si Sara Duterte dahil pinasamaan nyo yung confidential fund. Sumama ba sa tao? Hindi. Tinitignan na tao na kayo ang sutil. Okay. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.